may majijinggit na naman. May kakabahan na naman. Sa mga ganitong galawan ng ating Vice President Sara Duterte, dito kabado yung mga anti-Duterte. Mahihirapan silang siraan or magpakalat ng fake news laban sa mga Duterte, lalo kay VP Sara Duterte, pag may mga ganito silang mapanood or makikitang mga post. Kasi dito naman, sa post po ng Sara Duterte News, ang sabi po dito, Vice President Sara Duterte visits Iglesia ni Cristo Central Office. Ako po, ano na naman yung sasabihin nyo dyan? Habang kayo'y panira ng panira, parang andyan pa rin yung mga kaibigan or totoong nakasuporta sa mga Duterte. Hindi kagaya sa iba dyan, didikit lang sa mga Duterte pag kailangan ng boto. Yung iba nga dyan, pupunta pa ng Davao para manghingi ng boto. Pero ang nangyari ngayon, nako, meron nang binabayaran para lang siraan ang mga Duterte. Sino ba yan? Baka kilala nyo yan. I-comment tayo dyan. Ituloy po natin. Vice President Sara Duterte paid a courtesy visit to Brother Eduardo Manalo, the Executive Minister of the Iglesia ni Cristo, to personally convey her heartfelt congratulations on the church's 111th founding anniversary. Ay, happy anniversary pala sa mga Iglesia ni Cristo po dyan ha. Vice President Sara extend her deep appreciation for the Iglesia ni Cristo's commitment to public service and community outreach not only in the Philippines but around the world. Magandang ginagawa nila. She commended the church for its efforts in uplifting life through programs such as Lingap sa Mamamayan, which serves people from all walks of life, regardless of faith and background. VP Sara emphasized that acts of compassion and unity like those demonstrated by the Iglesia are vital in building a stronger nation rooted in faith, service, and love for every Filipino family. All that we do must be for God, our country, and the Filipino people. Ay, may kukontra na naman dyan. May kukontra na naman dyan dito sa update na to. Let us continue to uphold the values that unite us and love our country with sincerity and purpose. Makikita naman natin na itong Iglesia ni Cristo ay talagang yung paniniwala nila ay para sa bansa. Hindi para sa, alam nyo naman, yung mga buhaya na politiko ay hindi nila sinusuportahan. Ayaw nila sa mga buhaya na, sino ba yung buhaya dyan? Marami na sila, di ba? Marami ng lalay, marami ng lolong. Sana. Kaya saludo din po ito sa mga Iglesia ni Cristo na kahit papano sinusuportahan nila yung mga taong nagsiservisyo talaga para sa bansa. At eto naman dahil sa nangyari na ganyan, nakikita po natin na may mga post na ganyan na kumakalat ngayon, asahan po natin, majijinggit na naman yung iba dyan, gagawa na naman ng issue, gagawa naman ng paninira. Akalain mo sa post po ng Office of the Vice President, akalain mo yung mga naninira, yung media, pinost nila doon. Pangalawa po, yung napag-usapan talaga, yung tungkol kay Karen Davila. Diba nakakalungkot po yung ganun? Pangalawa, sa pinakamataas na posisyon ng Pilipinas, sinisiraan nyo. Hindi lang basta na, kalain nyo kayo pa yung kilala na nagbabalita, kilala na sana ay totoong balita na inilabas nyo. Pero yung Office of the Vice President ay nagrereklamo na sa inyo na dapat yung ilabas nyo ay yung totoo naman. Hindi yung dagdag bawas sa kwento. Pero kahit papano, ganito ang nangyayari ngayon. Pag meron kasi kayong paninira sa mga Duterte, tapos nalaman ng mga tao na paninira lang, ay mas lalo lang dumadami ang susuporta sa mga Duterte. Pansin nyo sa mga survey mula noon hanggang ngayon, number 1 pa rin si VP Sara. Imbis na bumaba yung trust rating dahil sa paninira nyo, tumaas pa ng tumaas. O nasaan na si Dunyor? Bumaba ng bumaba. Kaya yan ang nakakatakot pag tuloy-tuloy na bumaba yung trust rating ni Dunyor. Alam naman natin yung nakapaligid dyan na ibang politiko ay hindi magtatagal sa mga taong hindi naman pinaniwalaan ng taong bayan. Tatawid yung mga yan doon sa taong sinusuportahan ng taong bayan. Baka naman hindi si VP Sara ang ma-impeach sa uli
baka iba. Abangan natin yan. Hanggang dito na lang. Thank you. Bye-bye.